Okay, mabilis na update lang sa BTC. Gusto ko pag-usapan yung journey ko sa crypto. Ano lang to, no? 2 years lang na journey of crypto to, no? Sa naaral ko. Uh, Gusto ko rin kasi makita kung yung mga calls ko ba, mga puro chamba lang ba? Kasi no, pwede kasi actually, baka chamba lang talaga. Or pwede ba natin masabi na okay, may basis ang ano ang mga targets, may mga basis ang potential mga take positions, no? So, nag-start ako sa ano no, sa pag-trade ng crypto. Actually, nung nag-start ako maglaro ng Axie, no. So, siguro dito pa lang mga banda dito pa lang no naglalaro na ako ng Axie. Tipong mga first first ano ako doon mga pioneers ng paglalaro ng Axie kasama yung mga tropa ko. Tipong unang prices ng Axie mga ano pa lang mga max of $20 lang yung pure breed, no? Kung naabutan niyo yung Axie na mura dati, no? Actually ngayon mura pa rin hanggang ngayon kasi bumagsak yung market, no? Merong ano tawag dito, issue ng hindi ma-burn ang SLP, no. Pero anyway, ang point ko lang, nag-start ako sa Axie. Napakamura ng Axie dati. Umabot ang prices ng Axie up until tipong isang Axie mga almost $300 from ano no from $20 or mga $15 na bumuo ko ng isang team, then naka hanggang sa pagpump nito naging $300 ang mga prices ng minimum ng mga Axie, no, na na, na nasa marketplace, no, hanggang ano no hanggang nawala yung prices ng Axie, no. So basically ang ginawa ko lang, no, naglaro ako, benta ako, then ang kinalabasan na ano ako nagkaroon ako ng uh, masaklap na ano dito, or more like dito pala, no, masaklap na decision sa trading, no. So ipo-point out natin yan. So puro gains to, no, sa Axie, no. Di pa ako nagte-trade dito masyado. May idea na ako sa ano sa trading, pero yung basic trading lang na ano na MAs ganito. Mga SMA, mga EMA, yung mga ano lang, mga basic patterns lang. Up until nag-bear market, okay. Nag-bear market, pumapasok ako ng mga altcoins dati dito sa mga area to. Yan. So, napaka pangit na entry nun, no, kasi mataas na to. Pero kasi ano, ATH kasi to, no, ATH. Ito wala pa akong idea dito sa mga mga rising wedge na ganito. Wala pa akong masyadong idea diyan. Wala pa akong masyadong alam sa head and shoulders pattern na ganyan. So, ang kinalabasan, no, naiwan ko yung profits ko sa Axie na nabenta ko, nalapag ko sa mga altcoins. Naiwan, bumalik dito. Pero at the same time, okay, medyo nag-aaral ako dito sa maliit na bear market natin, no. Maliit na bear market na to. So more like on pattern tradings, ang inaral ko muna. Tapos konting some sort of impulse wave theory, pero napakaliit lang ng naaral ko sa impulse wave theory dati, no. So ang pinaka basis ko ng pag-trade dito. Kaya na-ride ko to actually, no. Etong pump na to, lalo na sa alts. Etong triple bottom. So, malakas na indication tong triple bottom, no, na kung hindi pumasok sa double bottom na ganito at nagkaroon pa ng pangatlong bottom na to at higher low pa siya, malakas na indication siya of bullish reversal, no. So, nag-reverse nga, no. Then nakapasok naman ako sa dito sa mga bottom na to, no. So basically sa FTM, ang FTM nakapasok ako ng 20 cents. 20 cents pa o 25 cents, mga ganon. Up until yung FTM nakapasok ako up until $3.14. $3.14. So malaking gains yun, no, malaking gains. So umabot ako ng mga, masasabi natin, kung naka-long ako doon, napakalaking gains nun, no? Kasi lagpas times 10 yun. Lagpas 10 times 10 din yun ang kalabasan. So dito, no,
Naka-feel ako ng parang, parang ang dali masyado ng trading, no? Pero actually, mahirap siya. Nasabayan ko lang, natsambahan ko lang talagang nasabayan ko ang last final push, no? So, nagkaroon ako ng overconfidence dito. Overconfidence, okay. Hindi ko pala kailangan masyado mag-aral ng trading, no? Kasi nag-pump na nag-pump. Pati ang alts dito, lalo na alt season tong area to kasi patapos tong ah, bull market na to, patapos tong bull market na to. So, ang kakalabasan, sa third wave yung pinakamalakas na move ni BTC at sa fifth wave yung umaalis ang mga tao sa BTC para lumipat ng altcoins madalas. So, tignan lang natin ha sa ano to no, sa June 2021 hanggang November 2021. Tignan natin ng BTC dominance. BTC dominance June, saan banda yon? June 2021. Ayun. Makikita natin, no? Andi dito ang pinakamalaking drop ni BTC ng BTC dominance. Okay? So, andi dito siya banda sa June, no? Nung malapit na mag-bottom si BTC. So, basically, napakababa ng dominance ni BTC sa last push to the upside niya ng ATH niya, no? Ibig sabihin, malakas si BTC dito sa mga do sa third wave na yun, do sa mga before 2021, malakas si BTC pero yung alts medyo okay lang, sakto-sakto lang, umahabol lang onte pero hindi ganun kalakasan. Dito pumasok yung alt season or more like marami nagbenta sa BTC, then dito sa mga area to pumasok sa mga alts dun sa ATH ni BTC. So, 2021, no? Ayan na. 2021, May 2021, June 2021 hanggang November, no? So, hanapin natin yung November. November 2021, banda dito yung ATH ni BTC. So, napakababa ng BTC dominance. So, understandable na sobrang laki ng pump ng mga ng mga alts. So, masasabi ko hindi ko alam yan dati, no? Hindi ko alam or bakit nagpa-pump ng matindi ang alts dati dito sa mga area to. Kahit napakaliit na lang ng pump ni BTC. So, may halong chamba to, no? May halong chamba tong pump ng, or more like, gains ko dito dati. At masasabi ko, ayun yung mga part na parang hindi ako masaya. Hindi ako masaya sa nakuha kong gains dito. Which is napakapangit na na pakiramdam kahit ang laki ng gains ko diyan. Hindi ko alam ba't ganun no? Pero mas nag-e-enjoy ako sa pag yung knowledge ko gumagana. So ito nag-enjoy ako dito, no? Yung knowledge ko gumana pero hindi ko maintindihan bakit nagpa-pump yung alts ng malaki. Pero may mga times na nababasa ko yung alts na kung saan siya magla-landing. So meron ako sa AVAX, meron ako sa Matic, meron ako sa dati sa Luna. No, hindi ko pa binabasa yung Luna, hindi ko alam yung Algo stablecoin nilang ano ba tawag dito? Terra USD. Tama ba 'yun? USD, hindi ko alam, nakalimutan ko na pero basta history na si Luna coin, no. Ano pa ba yung mga si Solana napasukan ko rin kahit medyo mataas na si E-Gold, no? Elron Gold, ano pa ba? So marami-rami, no, pero hindi ko napasukan yung mga medyo bigger caps to kasi ang mga bigger caps nakakaramdam ako or more like napapansin ko na mabagal mag-pump dito sa sa last push ni BTC. Kunwari Cardano, VeChain, mga ganun. Kaya di ko sila gusto. Madalas kasi sa tingin ko since higher caps sila nagpa-pump sila sa third wave, no? Teka lang, inom lang akong tubig, ha? Excuse me. So, mga banda dito sila nagpa-pump, no? So, anyway, moving on, nung pa-bear market na, ang sabi ko sa sarili ko dito, dapat ang expect ko mga bandang 100k, no? 100k, 200k, ganun, or mga bandang 250k area, no? Kasi meron na akong projection dito, yung fractal trading, no? So ito isa sa mga no, mga
nagbibigay sa akin ng idea kung saan magla-landing si BTC. Kasi ano to, gumana to sa ano no, sa altcoins na tipong almost 100% gumana. Kasi si FTM nabasa ko siya exactly sa 3.14 na ano dollars na top at pasok na pasok siya no. So dito meron akong projection sa BTC dati mabanda dito no sa 100k. Yan. Kaya tayo meron tayong ako at least meron ako target sa 100k minimum no dito sa bandang 95k, 96k, 7, 8, 9, 10 no. Mga doon sa mga area 'yon. So ganun yung ano no, fractal trading. Pero hindi ko alam na yung structure nito medyo kakaiba na pala no. So lately ko lang nalaman after kong nagkaroon ng maraming oras. Ito, napakaraming oras na ito sa BTC no na pwedeng mag-aral. Kakalabasan. So nagkaroon ako ng malaking loss dito sa potential ano na to no, potential na move na to kasi meron ako nakikita dito dati nung medyo naaral ko na yung ano no, naaral ko na yung impulse wave theory, meron ako nakikitang A, B, C correction. So ano naman yun, valid naman yun no. Then magpapampa na isa pang beses. Labasan. So ano ako dito, long ako ng long dito no. Long ako ng long diyan up until ay nga nag-breakdown. So medyo ano ako diyan, medyo stubborn ako diyan. At yung overconfidence ko dito, diyan na sumama up until dito na tipong naglulong pa rin ako kahit yung trend niya clearly bearish no, na makikita natin high, low, lower high, lower low, then magkakaroon lang tayo ng lower high. Then, ayan, kakalabasan. Ano may expect natin? Dapat lower low, no? So, malaki yung loss ko dito. Na kakalabasan, yung na-gains ko dito, actually, mas malaki yung na-loss ko dito kasi maliit yung pinasok ko ditong long. Tapos dito sa mga area to, malalaki yung pinapasok kong long. Yung nakakalabasan. Kasi nagkakaroon ako ng overconfidence. So, ang na-gain ko dito, naubos ko lang dito no, lalo di lang naubos no, nagkaroon pa ako ng more loss than gains sa kalabasan no, kasi mas malaki yung mga pinasok ko dito. So back to square one ako no. So ang kinakalabasan, okay, yung nawalan ako ng napakaraming perang ganun, yung feeling ko doon no, parang sayang, pero at the same time parang di naman ako ganung nalulungkot. Parang hindi ko sure yung pakiramdam no. Ayun yung isa sa mga pinaka weird feeling na nangyari sa akin dati no? Kasi almost ano to no, bahay at lupa tong nawala ako dito. Pero anyway, yung feeling na parang may nawalan ako ng ganong kalaking value dito. Parang hindi ako ganong nalungkot. Hindi ko alam kung bakit. Pero at the same time no, habang bumabagsak si BTC tapos nag-aaral ako, doon ko siya na-realize na sakit pala ng nung nawala akong pera no. Actually sa utak ko masakit talaga yun dapat, pero yung pakiramdam, walang pumapasok na pakiramdam na nalulungkot ako or na nagagalit ako parang gano'n or naaasar ako sa sarili ko. Lately ko lang nalaman nung inaral ko na yung impulsive theory na okay, kaya pala nag-dump to kasi meron tayong 5 waves dito no, 1, 2, 3, 4, 5. So dapat ang kasunod nito ABC. Nung nalaman ko na ngayon yung mga bandan dito ko na nalaman na meron palang ganitong klaseng structure dito sa impulse wave theory na late ko lang naaral. Ang kasunod dapat na ito 5 waves. So meron na naman tayong 1, 2, 3, 4, 5. So napaisip ako diyan, putik. Sayang, kung alam ko lang yun no, kung alam ko lang talaga yun, siguro hindi na ako naglong pa ng maraming beses dito. Pero at the same time, hindi ako nalungkot na nawalan ako ng pera dito kasi wala akong alam, no? So tsaka lang ako nagkaroon ng pakiramdam na nagagagalit ako sa sarili ko or parang kasi nagte-trade ako ng ng walang alam nakakalabasan no. At most likely ang ginagawa ko dito no, nakikinig sa mga influencers,
So, ako rin kung nasa YouTube ako, basically napakaliit no kasi 150 subscribers lang to, no, yung channel na to. Pero basically influencer pa rin ako kakalabasan, no? Pero napakaliit na type of influencer. So almost wala akong bilang sa influencers community ng crypto. Pero ang ginagawa ko sa dati, no, nakikinig lang ako sa kung ano lang gusto kong marinig sa mga mga influencers dati. Lalo na dito sa mga parts na to, no. Pero masasabi ko nakakatulong sila, nakakatulong, pero hindi yun yung kailangan kong malaman. Ayun lang yung gusto kong marinig, no, para gumaan yung pakiramdam ko na okay, medyo bad trip, pero at the same time hindi ganun ka, parang hindi ako masyado nalulungkot kasi talagang ganun talaga yung market, ang justification ko sa sarili ko, no. So ayun nga. So moving forward, fast forward, etong part na to, no, dito, eto medyo nabasa ko to, no. So medyo nagulat ako na nabasa ko tong part na to kasi inaaral ko na yung inaaral ko na yung impulse wave theory. At isa doon yung ABC correction. So nakita ko merong 5 waves dito, merong 3 waves dito. Ano kaya may expect ko dito sa susunod na 5 waves? So ang isa sa mga rules ng impulse wave theory sa ABC correction, yung 1.272 target, merong potential na maging C wave yun. So for example, mali pala to. Ito, tsaka ito, 1.272. So ito sa Facebook ko to pinopost, no, na so dito pa lang dito sa mga area to medyo nagpo-post na ako sa Facebook na may potential mag-pump to, no. Possible naman. Ang problema lang hindi ko alam tong 1, 2, 3, 4, 5 na to, no. Itong 5 wave counts na to pababa. So ibig sabihin dapat mayroon pang kasunod na 5 waves yun. So isang pagkaamali ko yun, no. At ito ang kasunod dito dapat, no, may potential na mag-push up to the upside, kalabasan. Pero yun nga, nag-drop tayo. At ito pina-point out ko yung na magbe-bear market tayo dito sa bandang area to, no. Yan, bandang area to na nag-dump tayo. Lalo actually dito ba yun o dito ba banda yun? Kasi nakakita na ako ng potential bear market dito sa area to, na tipong meron tayong parallel channel na ganyan. Actually parang ganito to, no. Yan, some sort of parallel channel. Then kapag ito ma-break na to, kapag ma-break na tong part na to, highly likely na bear market na kalabasan. Then sunod-sunod siya magda-drop. Tapos meron tong technical target na parang ganito, no. Ito yung mga yung mga dati ko pang alam na type of trading. Yan. Then pasok naman siya sa exactly doon sa ilalim, no, ng bottom, no. So ito dati ko pang alam to, no. So ito na-call ko to, pero akala ko dito na yung isa sa mga biggest bottom kasi ang target ng ABC correction yung ito nga pinakita ko kanina, 1.272. Yan, 1.272, no. So na post ko yun sa Facebook na okay, at most likely etong area to highly likely na bottom na. Pero at the same time yung reaction neto to the upside medyo mahina. So nakapasok ako ng short dito. Then nag-call ako sa FB, no, na 19k ang target most likely. So dito banda yung target kong hinahanap. Then naglulong na ako dito sa mga part na to, no, dito. Kasi ang structure nito ABC correction, no. Then ito double bottom, nakalabasan, no. So ang itsura niyan parang ganito, alisin ko lang itong mga drawing ko saglit, since papasok tayo do sa kung malapit na tayo sa latest. So dito, no, kung ito ang bottom, meron tayong potential double bottom dito na 1, 2 double bottom, or basically baka triple bottom to, no, na yung dati kong naaral dito na kapag nakikita ko meron tayong 1, 2, 3, meron din dito 1, 2, 3, 4, apat pa nga to, no, na pwede tayo mag-reverse. Okay? So dito sa mga area to,
naglolong na ako dito. Kasi ayaw nang bumalik pababa. Pero doon tayo pumasok sa FTX crash. So, dito sa FTX crash, dito umiba yung pananaw ko, no? Kasi ang kinakalabasan, kung bibilangin ko to in impulse wave theory, 5 waves to. 2, 3, 4, 5. So, ano yung una kong mistake dito, no? Anong una kong mistake dito? Hindi ko alam na may 5 waves dito. Ito, no? 1, 2, 3, 4, 5. Hindi ko alam na may 5 waves dito. So, dapat may expect ko at least for ABC correction or like at least sa pagdump nito, meron pa dapat isa pang 5 waves na ganito. Ano tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Pasok na yan as some sort of ending structure. Pero nagkaroon pa tayo ng isa pang 5 waves dito. Which is hindi dapat mangyayari unless 1, 2, 3, 4, 5. Unless ang structure nito 1, 2, 3, 4, 5. Kasi dalawa ang ABC correction. 1, 2. Dalawang ABC correction. Then tatlo ang 5 waves. 1, 2, 3. Which means meron tayong in total 1, 2, 3, 4, 5 impulses. Okay? So, nung dito na ako sa mga area to, up until dito sa mga area to, napaka-bearish ko. Napaka-bearish ko Kasi ang tingin ko dito, ito no, since nagkamali na ako dito, long ako ng long dito, pero hindi ko alam na may 5 waves dito, doon ako nawalan ng malaking pera. Okay? So, ngayong nakakita ulit ako ng 5 waves dito, kakaiba to, no? Kakaiba. Para masabi natin correction to. Na ABC, mali. Di pwede yun. ABC, tama dapat to, pero meron tayong lower low. No? So, doon ako iisip na parang may mali sa BTC. No? At least sa mga nakita kong other charts, kapag may 5 waves na umpisa, meron dapat siyang panghuling isa pang 5 waves. So, maraming beses ako pinrove ni BTC na dapat may 5 waves after ng unang 5 waves, no? Basically, first 5 waves dapat may minimum of second na move pang kasunod na 5 waves ulit. So, dito ngayon, so pakita ko na nasa bandang latest sa tayo, no? So, nag-aaral na ako ng nito, medyo marami na ako alam sa impulse wave theory dito sa mga area to, hanggang dito. Ito, di ko na nabasa to, no? Kasi nasa bearish side ako nito. Ang ine-expect ko mga bandang dito lang to, no? Ito yung maximum target ng ABC correction, hanggang dito lang. So, kasi ito, pwedeng maging ABC to, na isang malaking ganyan. Pero at the same time, hindi ko oops, naglalag ako. Pasensya na kasi yung mga mga audio files ko hindi dito nakabukas, pero anyway. So, isa sa mga targets ko, mga banda dito, ang 26K, 26,250, no? So, nung September, pang record lang to ng progress ko rin kasi, no? Para din matandaan ko kung saan ako nanggaling, kung paano ako nakapunta dito sa mga sa pagpunta sa YouTube na mga updates natin, kasi nag-update ako ng mga TA ko, hindi naman ako 100% magaling, no? So pwede ako maka-affect ng ng buhay ng mga tao kakalabasan kung biglang hindi naman siya financial advice, no? Pero syempre may mga tao na gagawin yung mga potential na nasasabi ko. So potentially baka at fault din ako doon, pero hindi ko masasabi. Lagi ko sinasabi, not financial advice, NFA, no? Pero yun nga, di mo naman masasabi kung susundin or hindi susundin ang gagawin ni BTC, kung anong trip niya, no? So anyway, dito sa area to, ito yung isa sa mga pivot point ko na parang okay, mukhang medyo marami-rami na talaga akong alam sa BTC, pero baka pa rin, or more like marami-rami na akong alam sa technical analysis, pero baka chamba pa rin to
feeling ko baka chamba pa rin, no? So, meron ako nakitang 1, 2, 3, 4, 5 na ganyan. Pero at the same time, pwede kasi maging A, B, C, C wave na 5 waves. Pwede pa rin mangyari yan. So, ang dalawa kong tingin dito, pwedeng 1, some sort of 1, 2, 3, 4, 5, ganyan, or A, B, C, pump. Labasan. Dalawa lang yung tingin ko dyan. So, nakakita ako ng potential short targets, no? Dito ako nag-short, yan. Dito ako nag-short. At meron akong pinost sa mga katropa ko kasi hindi ko sinasabi to sa sa YouTube kasi medyo nasa experimental stage pa ako na tipong gusto ko i-test muna yung skills ko. Gusto ko muna i-test yung mga mga so far natutunan ko since 2021, 2020, mga ganun. Lahat ng mga naaral ko na gusto ko muna makita lahat ng ng naaral ko. Kung gagana ba sila, anong percentage, anong probability ang kakalabasan out of 10 trial and error, no? Sasabihin parang ganon. Sabihin natin. So, dito nag-short ako, no? Makikita natin dito. Ito, nung September 21 pa to, no? So, September 21, tandaan nyo to, no? So, ang sabi ko, abang tayo sa 26 to 26,250 pag nag-bounce tayo na malakas doon at nakabalik ng 26,820, may pump pang kasnod kalabasan. Hindi ko alam kung gaano kalakas yung klaseng pump na gagawin. Okay? So, ang expect ko mga bandang dito lang sa mga area to actually. No? Yung minimum target. Then, andi dito na rin to sa horizon na pwede tayo mag-pump ng malakas pero hindi ko na-expect na ganito kalakas. No? Hindi ko na-expect. Pero at the same time, nabanggo ko yung mic ko. Pero at the same time, ang chine-check ko dyan, yung potential na baka malaking A wave to. Malaking A wave, malaking B wave. At nung nakita ko ng lumagpas tayo dito, okay, malaking C wave siguro to most likely. No? Nang lumagpas tayo, tsaka pa lang na-confirm sa sarili ko, okay, baka malaking ang klaseng correction to ang gagawin, no? So far, dito, no, anong date yun? September 21. So, nag-short ako banda dito. Ito, banda dito ba yun? O, banda dito? Ay, ito pala. Ito, nasan yun? Ito. September 19, 20. Tapos, nung nag-dump na, or more like, bago mag-dump, sinasabihan ko kasi mga tropa ko, baka gusto yung pumasok ng short. No? Ang sabi ko sa kanila, baka gusto yung pumasok ng short. Medyo trial and error nga lang to. Tinitesting ko yung capabilities ko, at least sa mga natutunan ko. Na kapag bubagsak tayo below 26,250 or 26k area yon, ito, no, basically ito, no, pinpoint accuracy 26k, kasi meron tayong fib retracement dito, no, fib retracement na kapag meron tayong potential first wave, ang second wave dapat at least kailangan bumagsak below ng 0.5, no, mag-breakdown ng 0.5. Pag umabot ng 0.618, medyo tumataas na yung probability na dedire-diretso siya pababa. Ayun ang tinatawag na 50% retracement rule. Hindi ko siya actually alam dati na yung 50% retracement rule lagi palang, or more like almost lagi pala, nangyayari sa second wave. Okay? So, recently ko lang rin nalaman yung 50% retracement rule, no, na mostly laging gumagana sa mga second wave or sa ABC correction waves, no. So eto, no, hindi siya nag-breakdown, no, so ando doon yung 26 to 26,250 pag nag-bounce ng malakas, expect na mas mataas pa, lalo na kapag na-break tong 26,820. Tignan natin 26. Nasaan si 26? Nasaan 26,820? Nandito. So, makikita natin, no, kung nasaan nag-wick up si BTC, no. Basically dun sa, teka lang ha, lagyan natin ng price label. 26,836, no. Nag-wick up, then nag-reject, no.
nabalimbing ako dito kasi ayun yung exact target ko na kung pumunta tayo dito sa mga area to baka biglang maging bullish. Pero nag-dump ulit siya, no? Nag-dump ulit siya. Ibig sabihin meron tong importanteng uh, resistance dito na gustong i-break, no? So sabi ko sa sarili ko, mukhang chumachamba ata ako po o talaga bang tumatama na ba ako? So recently, dito naman, so moving forward, fast forward tayo sa present. Dito na yung update natin ha. Pasensya na no do sa ano ko no sa journey ko papunta dito. Kasi gusto ko rin i-record yung mga naaral ko or at least alalahanin yung mga pinagagagawa ko sa buhay ko, no. Teka lang, inom lang ako tubig ah. So ito na yung update natin for the day. Sabi ko mabilis lang to, no. Yung update yung mabilis pero yung yung journey sa crypto mahaba, no. Pero ito, punta tayo ng 15 minutes saglit. Tingnan lang natin. Kasi meron ako nakikitang mga structure dito, no. So ito for example, no. Nag-post ako do sa group namin kahapon lang, no. Kaninang 11 PM lang. At ang malungkot lang dito kaya maaga ako nagre-record ngayon kasi nakatulog agad ako mga 12 mga 12 PM kasi gusto ko ring mag-short dito, no. Magdagdag ng short ko kasi nag-TP ako sa asan 'yon. So alisin ko, burahin ko na 'to yan. Nag-TP kasi ako dito. Ito, nag-TP ako dito sa 41,500 area. Kasi andi dito yung ano yung point na kung kailan pwedeng maging bullish or pwedeng maging bearish. So ito lang pala yung ano ko na draw na ano ko na picturean ko, no. Ang sinabi ko kasi sa kanila, yung 41,500 ito, ang 41,500 kapag hindi natin ma-break, kaya ako nag-TP ako dito ng ano ng 1/4 ng short ko galing dito sa taas. Galing dito sa taas. Kapag hindi tayo nag-break dito, makaka-expect ako at least minimum ABC correction or corrective pump. So ito, nagkaroon tayo ng corrective pump dito, no. Papakita ko dito na ito yung mga targets ko, no. Ang una 42,122. So ito yung isa sa mga types of charting na nahanap ko. Ito yung unang chart. Ang sumunod, kung hindi dito sa mga area to ng 0.5, ang gagawin most likely baka ganito. Meron tayong some sort of fake type of triangle na pwedeng mag-breakout. Kasi meron tayong impulse 1. So sa CoinGlass ko to china-chart. Hindi siya sa index. So basically ito, yan. Ito yan ha. China-chart. So ito yung ano ko picture ko, no, ito. So nasa na 'yon? Ito. Na kung dito tayo magpa-pump kasi meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Then papasok ng second wave yan. Second wave, ang minimum target madalas ng second wave 0.5. Okay? Tatandaan natin ng 0.5 ayun yung 50% retracement rule, pero pwede siyang lumagpas, no. Ang 0.5, ang second wave, so ang itsura niyan ganito So nasa CoinGlass ako nag-check kasi naka-short ako. Kasi mas malaki yung ano ngayon, no? Mas malaki yung for example, 49.36 to pero sa index 49.04. Malaki yung yung difference, no? So dito ako nag-check sa ngayon. So ang gusto kong i-point out dito, meron tayong first wave, meron tayong second wave, then paparating tayong third wave. Ang third wave pinaka-impulsive. Nakikita kong medyo impulsive ang galaw ngayon ni BTC to the downside. Kasi straight down to, no? Para tong isang malaking straight line. At masyadong steep sa ngayon, para siyang ganito. Okay? So kailangan natin mag-ingat sa paparating na move ni BTC dito. Lalo na at Monday na. Okay? So dito yan So ang kinakalabasan, no, perfect kong na-call itong itong 42,507 area na to, or basically itong area dito sa potential short, no. Makikita natin dito, yan, makikita natin dito nakabilog siya, no, dito nakabilog. Ang problema lang, natulog ako niyan, pero okay lang, mas masaya ako na
na nate-take care ko ang health ko kaysa sa magpuyat para maka-short dito, no? Para dagdag ng short. May short naman, ay, oops, sorry. May short na rin naman ako dito, no? So, masasabi ko, no, mas preferred ko, at least para sa akin, no? Sana ganun din sa inyo, no? Mas preferred nyo sana ang health nyo bago ang trading. Kasi, ito, 24/7 to, no? Ang cryptocurrency, 24/7. May stress kayo kapag lagi nyo binabantayan ng market. So, sa ngayon, okay lang na na di ako nakapasok dito. Kalabasan. Kahit ako nagsabi sa mga tropa ko na dito pwede kayo pumasok dito, or kapag lumagpas pa siya, nagkaroon ng fake breakout dito ang last short. Kapag lumagpas pa dito, hindi na pwede. X na yan, no? So, makikita nyo dito, 42,811, no? Ang pinagsasabi ko dito, 42,820 or higher, out sa short. 42,480 or 42,120. So basically, ito yung una kong chart na may possibility, pero kung in case na hindi ganito at ganito pa lang ginagawa, etong chart na to na leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5, then magpo-pump fake breakout, or sabihin natin retest, potentially mag-dump, then makapasok sila ng short dito sa dalawang to, no? Ito, short, check. Paglagpas, short, cross. Kasi ang kakalabasan, potentially higher targets pa. So, ito, importante itong 41,500, kaya ako nag-take profit ng, dito ako nag-take profit ng 1/4. So, magpapasok sana ako ng extra dito. Then, rarad ko sana tong pagbagsak. Ang problema lang, 1 a.m. ata to, natulog na ako ng dito ako natulog no. Ito pala, dito ako natulog sa 00:15. So 12:15 AM ako natulog, sayang. Pero okay lang kasi mas gusto ko, mas fresh ang utak ko, mas marami akong tulog kaysa sa mas stress ako sa BTC. So sa ngayon, sa nakikita ko, no, meron tayong potential. Meron akong pinag-uusapan dito na potentially leading diagonal, ganyan. Leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5 fake breakout, then third, fourth, fifth. Tapos ito, pinakita ko sa inyo to, no, yung last video ko na potential na short target, kaso medyo late. So makikita natin 618 area, doon tayo nag-dump, no. So ayun ang isa sa mga mga calls ko rin dun sa last video. At ito, mukhang hindi na chamba tong nakikita ko sa mga calls ko, no. So kaya ako nire-record, kaya ako pinag-uusapan din yung history ko sa trading, no, para makita ko yung yung progress ko. So isa sa mga rason ko bakit for hobby tong tong TA ko, for hobby. Pero at the same time kasi gusto ko maging useful yung hobby ko in the future, no. At least para sa akin din, or kung makakatulong din ako sa iba. Pero mostly, syempre, para sa akin, no, ang kakalabasan. So hindi ko sinasabi na ginagawa ko lang to solely para sa sa viewers ko. Actually, para sa akin rin to, no. Mostly para sa akin to. At ang kakalabasan, side effect kayo, no. Gusto ko lang maging honest, no, magiging side effect kayo sa progress ko sa pag-aaral, no. So gamitin nyo sa advantage yun kung yung side effect na yun ay maganda, no. So far maganda naman siya, no, na nako-call ko ang mga targets natin, no, kakalabasan. So kasi kaya ako nag-start na mag-post sa YouTube rin. Kasi si Facebook, no, minsan ayaw kay cryptocurrency. So kinakalabasan binablock ako. So sa YouTube okay lang. Nagpo-post ako sa YouTube para magkaroon ako ng consistency kapag minsan tinatamad ako mag-check ng ng chart. Medyo tinatamad ako mag-check ng chart. Next time na siguro. Kakalabasan magiging rusty ako, mangangalawang ako. Mas maganda kung medyo hindi lang para sa akin to, pwede rin para rin sa iba to, no, na baka makatulong din ako. So yung side effect na sinasabi ko, no, nakakatulong rin sa akin, no, na imbis na may mga times na imbis na ayaw ko tulungan sarili ko, imbis na ganon,
okay, kung ayaw ko tulungan sarili ko, tutulungan ko yung ibang tao, no? Na mag-aaral ng TA. So, at the same time, pag tinuruan ko kayo, or sabihin natin, binigyan ko kayo ng view ko, ang kakalabasan, parang kinakausap ko na rin sarili ko sa pag-trade, no? Pag-aaral. Ay, nakakalabasan. Para siyang way of pakikipag-usap sa sarili rin, no? Para mas ma-motivate ako mag-aral at makapagbigay ng mas maayos na type of content dito sa trading journey natin, no? So, gusto ko lang i-point out, no, ito sa nakikita ko ngayon, ito na masyado maraming rants, no, pero gusto ko lang kasi pakita yung yung effect ng hard work at effect ng ng pag constantly pag-aaral, no, ng trading, na talagang yung TA nakakatulong na malaking way ng pagtulong, no, ng pagpapaiba ng perspective ng emosyon. So ako medyo emotionless ako dito, okay lang na natulog ako dito. Hindi ko talaga tipong no, yung mahimbing tulog ko, kahit alam kong may paparating na pwede ako mag-short, okay lang. Okay lang kasi alam ko naman na at some point pwedeng mag-breakout, pwedeng mag mag-reject, ganon. Kahit hindi ko naabutan to, okay lang, basta nakatulog ako na mahimbing, okay lang, no? Kasi marami pang chances, no? Kasi alam na natin yung TA, marami pang chances na pwedeng pumasok. So masasabi ko, no, for example, meron na tayong 5 waves dito, 1, 2, 3, 4, 5. Ang gagawin nito most likely, kung sabihin natin tapos na dito sa yung 5 waves, meron tong correction ulit dito sa 0.5 ulit. So 41,600 area, kung gusto nyo pasukan to, no, makikita natin meron din tayong resistance dito ngayon na dating support, binrake natin at ang kakalabasan, so yung sinasabi ko 41,500, no, 41,500 na kailangan natin i-break na para masabi natin okay, may confirm na at least susunod pang correction. So magiging resistance siya ngayon at pasok siya sa 0.5. So meron tayong potential na move dito na some sort of first wave, second wave, malaking third wave, pero ito first wave to ng malaking third wave, second wave to ng malaking third wave, third wave to ng malaking third wave, hanggang sa maarating tayo ng fifth wave, no, ng malaking third wave. So ayun ang nakita ko sa ngayon, no, at naglalag ako. Yan. So ayun ang isa sa mga trading idea natin. Kung gusto niyo mag-short dito banda sa 41,600, stop loss lang lagi, okay? So ayun lang siguro update natin actually, no, kasi napag-usapan na natin to. Ito, no, na-point out ko na rin to. Meron tayong leading diagonal 1, 2, 3, 4, 5. Fake breakout sana, kaso hindi nangyari. Okay lang, mas maganda kung dito lang sa 0.5 kasi madalas ang target ng second wave 0.5. Ayun, gusto ko pala i-point out yung potential targets natin nito, no. Aabot tayo most likely 39k, 38k kung babagsak man tayo. Kung lower, mga 33,500. So papakita natin in a minute na kung bakit doon tayo sa mga area ngayon. Then 31k ang last na target most likely. So for example, meron tayong ABC correction dito. ABC actually sabihin natin first wave to, no? Sabihin natin first wave tong move to the upside na to, kasi dapat ang view natin dito bullish pa sa ngayon. So kakalabasan mula dito sa ilalim hanggang dito sa taas 33,500. Ito ang 0.5 target, no, 0.5. Maximum target niyan 31k ng golden pocket, maximum target. Kapag lumagpas tayo dito, may invalidate natin to, may A-wave dyan, A-wave. Meron tayong 618 dito, pwede tayong mag-bounce hanggang dito lang talaga dapat, then bullish pa rin yun. Pero pag bumagsak tayo below at ma-invalidate ang A-wave natin, expect ako ng lower low. Ganun lang kasimple, lower low agad. Pwedeng maging triple bottom to. Pero yung yung idea na mayroon tayong, ito papakita ko lang ulit pinag-usapan natin kanina na meron tayong 5 waves dito. Na may 5 waves tayo dito.
may expect ko dapat may 5 waves din dapat dito. Ayun ang ano ko, ang projection ko kung babagsak tayo ng 31k. Okay? So, baka masabi ko, baka may overconfidence na naman ako dito. Pero, since dito yung overconfidence ko dito, walang basis. Walang basis, no? May overconfidence ko dito. Maliit lang yung basis, ito lang yung basis ko. Tapos dito, naglulong ako, wala akong basis kung bakit ako naglulong dito. Maliban na lang siguro kasi malapit na siya sa support level. Ito, malapit na siya sa support level. At long ako ng long dyan. Pero na-prove ako ng market wrong. Dito naman sa area to, masasabi ko pwedeng overconfidence pa rin, pero ito talaga backed up with with long-term data, no? Meron ako nakikitang 5 waves dito na etong part na to hindi ko nakita dati at binagsakan ako. Dito nakakita ako ng 5 waves. May high chance na 5 waves din dapat to. Kakalabasan, no? Pero ayun nga, masasabi ko sa labas ng ng channel natin, maraming nagsasabi bull market na. Okay? So, isa ako sa mga maliliit na minority na nagsasabi na may potential pang maging bear market to. Okay? Pero hindi ko sinasabi na maging bear market tayo. Kailangan masasabi ko magbe-bear market pa tayo kapag na-break niya tong 31k. Hanggat hindi niya nabe-break to, bullish pa rin tayo. Ayun yung ko gusto kong i-clear out na hanggat hindi natin nababalikan tong area to na lower low na overlap natin tong 31k, hindi pa tayo bear market. Okay? Hanggat hindi pa nagagawa tong part na to, hindi pa tayo bear market. Nasa bull market pa rin tayong area to, or more like nasa bullish market structure pa rin tayo. Okay? Hindi ko masasabing bull market, no? Nasa bullish market structure pa lang tayo. Structure hindi market. Okay? Kasi hindi ko pa masasabing guaranteed na bull market na. Pero highly likely na baka may bull market na tayo dito, highly likely lang. Kasi nasa area tayo ng taas na ito, no? So, lang gusto kong abangan, no, na meron tayong 33,500 at kung mas mababa pa 31k, no. Double check lang natin. Mali yan, dapat dito pala sa ilalim na to. Yan. Basta mga banda dyan. 33,500, 31k at yung 39k naman or 38 to 39k, ito lang yan, no, yung neckline nito. So basically 38k to, no. Yan, 38k. Since may mga wick up pa tayo dito, pwede natin masabi or margin na dito siya, no, sa 38,500. Yan. So ito ang abang ko sa shorter time frame na baka meron tayong ABC correction na maliit na to, then magpa-pump na. Kapag worse than that, ABC na ganito or baka biglang maging 5 waves to na ganyan, expect ako ng ABC, then isa na namang 1, 2, 3, 4, 5 dito para sa 33,500 hanggang actually masyado malalim tong drawing ko, no. Basta magigets yung idea ko, no. Dito sa mga area to ang final targets ko ng correction. Kapag gumanto siya, expect natin may third wave to. Number 3 to. 4, then 5 ang kakalabasan na mas malalim pa most likely. Di natin masasabi pero ay ng projection ko, no. So, ay siguro update natin ito dito sa mga area to, no. Makikita natin medyo nagpa-pump na ulit si BTC sa shorter time frame. Yan, medyo nagpa-pump na ulit siya. Ando doon yung idea na pwede siguro, kaso 15 minutes to, so hindi malakas na indication to. Pero ayun nga, meron tong potential 5 waves na, no, para sa maliit na klaseng move na to. 1, 2, 3, 4, 5 na to. So ang expect ko mga 41,500 to 41,600 area ang next rejection area niya or i-retest niya bago tayo magkaroon ng continuation to the downside, or pwede rin pag i-break niya, nakapasok siya ulit sa 41,500 to 41,500, 41,600 area, baka magkaroon tayo ng potential pump to the upside, no. So ayun, siguro update natin. Pasensyahan nyo na yung medyo mahaba kong intro. Yung intro kong
journey sa crypto, no? Na yung pag-aaral ko. So, ayun lang siguro update natin. Ingat trade sa GG's Boys.